morning guys! Welcome back again sa channel natin. So today, i-feature ko sa inyo yung mga upgrades na ginawa natin dito sa ating Kawasaki Z900. So first, nakapag-install na tayo ng ating push lock. Actually dun sa iba ang ginagamit nila yung quad lock. Ito is yung cheaper version lang ng quad lock. Quad lock kasi is around 2,000, 2,500. So ang laki ng difference, no? Ito nasa 300 lang yata. So ang laki ng tipid. Almost the same quality, pero syempre yung material hindi naman natin pwede i-compare dun sa mga high-end o dun sa mga branded talaga. Pero hindi naman siya ganun kaselan. Lalagay mo lang yung cellphone dyan. And proven naman na, nagamit ko na siya ng period of time at wala naman tayo naging problema. So nilagyan ko siya ng dampener, ayan, para hindi masyadong mabibrate sa cellphone at hindi siya masira. So yun ang ating first install. Pangalawa, yung ating TFT screen. So since TFT yan, kailangan ingatan natin para hindi naman masyado magasgas. Ito yung mga pinapangarap na panel ng ibang owner ng motorcycle, yung TFT. So naka TFT na tong Z900 natin, 2023 version. I believe yung 22 naka LCD pa rin. So now naka TFT tayo. Nilagyan ko na siya ng protective screen. Ayan, kinabit ko yan kagabi. So binili ko lang sa Shopee for a cost of 200 plus. Dalawa na yon. So meron pa tayong isang reserva kung sakaling papalitan natin to. Pero in my case, sa mga nilagay ko before sa motor ko, hindi naman ako nagpalit kahit isang beses nito. So, hanggang mabenta na yung motor. Kasi hindi naman nagagalaw yan eh. Huwag lang talaga ang gasgasin or something. Pero may nakikita ako na iba, may kulay. So kung gusto mong palitan ng may kulay para may design, okay lang. Now third, nakapagkabit na tayo ng bar end side mirror. Kasi yung side mirrors nito, yung stock side mirrors nito, mataas. Pero honestly guys, nagko-contemplate ako kung ibabalik ko siya. Medyo nahihirapan ako dito or medyo hindi ako sanay. Pero ino-observe ko pa rin. Still now, ini-enjoy lang natin kung ano yung naka-install na yan. So far, useful naman siya sa akin. Napapakinabangan natin ng maayos. Then next is yung ating anong tawag dito? Wide angle side mirror or blind spot side mirror. Ayan. Attachable lang siya. Kinabit lang ng 3M double adhesive. Nandito siya sa may dulo. So kabilaan yan, ito yung isa. Nakakabit na pareho yan. So kitang kita natin kapag merong umu-overtake or meron tayong katabing sasakyan. So importante yan sa gabi. Dahil minsan sa gabi hindi natin nakikita kung sino yung mga katabi natin na sasakyan. Yun ang delikadong part sa driving ng motorcycle, no? Especially pag nasa busy areas ka, yung matraffic na area, kailangan maayos yung side mirror mo kasi maraming sumasabit sa ganyan. And then next, ano pa ba yung kinabit natin dito? Ayun, eto, meron na tayong tank pad nandito. Ayan, tank pad natin. Sa side, left and right, meron tayong tank grip. Tapos dito sa gitna, meron tayong tank pad na 3D design. Tapos nagkabit na rin tayo ng radiator guard. So kung mapapansin ninyo, ito yung radiator guard natin para maprotektahan yung radiator sa mga talsik ng buhangin and then mga insect na rin. Although hindi naman 100% na hindi lulusot dyan, pero still ang iniiwasan natin dyan, ma-prevent yung malesen yung damage na talsik ng bato ng buhangin. Okay, 150 na lang ang ating load. Dito na tayo guys sa Tipo Expressway. We're heading to office now. Magre-report tayo sa work. It's Thursday morning. So enjoy lang natin ang ating Z900. Kita nyo yung power nyan. One thing I like most dito sa Z900 is yung torque nya. Napakalakas ng torque nya, sobra. Marami namang review sa YouTube, no. Makikita natin yung comparison ng MT-09 sa Z900. Pero
gusto ko rin yung MT-09. Siyempre, preference na lang ng tao yan. Walang pangit dun sa motor na yun. Mas lamang lang siya sa torque. Pero sa technology, mas maganda yata yung mga technology ng MT-09. So ako, nag-after ako sa power. And then, siyempre, price point. Dahil hindi naman din ganun kamura yung MT-09. So may difference pa rin siya. I think na 150,000. So malaking bagay pa rin yun. Saka yung ibang technology naman, hindi na natin demand. So anyway, balik tayo sa upgrade. Nakapagkabit na tayo. Lastly, sinabi ko kanina yung ating radiator guard. And then, eto, yung sumunod, yung ating front fender extension. Kung makikita ninyo, mahaba na yung tapalodo. Sa Tagalog, tapalodo yan. Nilagyan ko na ng fender extension. In-extend natin yung tapalodo para hindi tumatalsik yung putik sa harapan. Kasi pag maiksi yan at umuulan or may nadaan ng kambasa, tubig, putik, whatever, tatalsik sa radiator or tatalsik dyan sa manifold, sa header, madumi. So yung extension na yan, nililimit niya kung saan yung range yung tatalsikan ng putik. Hanggang dyan lang siya sa baba, sa part na madali natin tukutin at madali nating linisin. So yan, guys, yung mga nanonood dito, kung gusto nyong malinis lagi yung inyong radiator, maglagay kayo ng fender extension. Then finally, nag-install na tayo ng busina at saka ng ating fog light. Yung busina nilagay natin dito, hindi yung nabibili na loud. So ano pa rin yan, yung bilog pa rin. Kamukha rin nung kamukha rin nung dati kong busina, nung stock nito. Pero ang binili natin brand is Hella. Hella 48 watts each yan, 48 watts. So malakas yan. Testing natin no. Hindi siya ganun kalakas, pero hindi pwedeng hindi ka marinig. Sa madaling salita, high frequency siya, kaya mataas yung tunog niya. Yung mga matitining na tunog, pumapasok yan kahit saan. Kahit nasa loob ka ng cage, nasa cage sa vehicle ka, nasa sakyan ka, kahit nakasara yung window niya, maririnig ka yan. Plus yung kinabit natin, eto na yung fog light. Yeah, makikita nyo fog light. Dalawa yan, merong high beam saka low beam. Yung high nya is white, yung super white, and then super bright. Then yung fog light nya is yellow. Low beam naman natin yun. Hindi ko na siya in-integrate dito sa switch natin sa passing light dahil ayoko nang kalkalin ito, itong part na to. Kasi for your information guys, ako ang nag-install ng busina saka ng fog light natin. Ilagay ko yan, binuksan ko to. Ayan, makikita nyo sa picture, bukas yung, ito yung pictures nung binubuksan natin yung ating D900. Kinalkal natin yung electrical, sa madaling salita. The reason why ako nag-install, ayoko kasing pinapagalaw sa iba yung electrical ng motor. Dadaling ko lang yan sa kasa kung meron talagang major problem. Pero yung mga accessory installation, hindi ko ilalagay, hindi ko papagawa sa iba kasi may trauma ako doon sa mga ibang gumagawa na hindi ko gusto yung service. Saka syempre iba yung gawa mo kung gusto mo nang maayos, kung gusto mong magawa sa paraan na gusto mo, ikaw ang gumawa. So electrical, ako ang tumira niyan, hindi ko pinahawak sa iba, ako nagbukas. Lahat sinolder ko, walang splice dyan, walang buhol-buhol, etc. Lahat yan nakasolder. Yung linya ng busina, nilagyan ko ng relay. Yung linya nitong fog light, nilagyan ko rin ng relay. Yan. So yan ang ating mga upgrades dito sa ating Z900 Plus. Ito yung kanyang, ano bang tawag dito, slip-on muffler. So naka slip-on pa lang tayo, kaya hindi pa maingay yung tunog, disente pa. Pero lumabas na yung pagka-inline 4 nya. Yung ugong pinalabas na natin, pero yung walang yan tunog hindi pa lumalabas. Saka na yun, wala pa tayong budget babudgetan pa natin yan. Meron pa ba ako nalimutan guys? Plus yung ano pala natin, temporary plate natin nakakabit na, since lumabas naman na yung ating ORCR. Ito pa pala, nakalimutan ko guys. Ito nasa harapan ko. Yan, yung windscreen na clear. So naglagay ako dyan, naka-install na rin ang ating RFID
So this time, so far hindi ako namang problema dito sa pagdaan ko ng toll plaza kasi nababasa na siya. Nung nandun tayo sa, nung naka Ninja 400 tayo, I believe doon nagkaroon ng problema kasi ginawa kong dark yung ano ko, windscreen. Kaya hindi mabasa yung ano, RFID. Plus eto yung susi natin, ayan, nilagyan ko ng silicone rubber cover. Ayan, nilagyan ko na siya ng silicone cover para cute, saka para visible siya pag nilalapag natin, nakikita ko agad. Ang hirap kasi minsan hindi mo makita yung ano, yung susi. Ako madalas ko nawawala yan eh. Meron din pala akong kinilagay dito yung isa pang cellphone holder natin, bukod dito sa push lock na cellphone holder. Tapos eto yung domino switch para sa busina, ay sa fog light, etc. Sa busina naman yung stock pa rin ang ginagamit natin eh, dahil nandun sa linya. Tapos eto another, dalawa yung ano ko, cellphone holder. Sa mga short ride lang dito para quick release, quick attach, ayan, lalagay ko lang dyan. Pero dito sa kabila naglagay ako yung Moto Wolf. Etong Moto Wolf na to, super sturdy dito, hindi siya basta-basta natatanggal sa kamahigpit. Gagamitin natin yan sa long rides, pagka long rides, para stable yung ano, yung pagkakalagay ng cellphone, tapos hindi nasisira. Ayan, dito yan nakakabit. Parang pwede ko din yata ilagay yung camera dito. So ayan po ang ating mga upgrades ngayon. Wala pa akong nilalagay na iba. Ay, eto pala, nakalimutan ko yung spool para sa swing arm, para naiaangat natin siya pag naglilinis. Naka-spool na po siya. Ayan, yung dalawang yan, silver. So eto yung spool natin, kaliwat kanan yan. Eto sa right, dyan natin kinakabit yung ating paddock stand. Sa last time nga nagasgas ko to, pero hindi naman masyado. So that's all guys. So maraming salamat for watching this video. Please don't forget to like and subscribe sa ating channel. Then pakihit na rin po yung notification button para po sa mga susunod pa natin travel vlogs. So wala pa tayong biyahe kasi nasa break-in period pa lang po to si C900. So maraming salamat po ulit. Always ride safe and God bless. Thumbs up tayo muna.